but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Sa church pong ito, walang ibang mahalaga tuwing may service, kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa aming mga bisita, nandito man kayo sa Actor o nandyan sa virtual, sa Google o FB Live, nakikiusap po kami na mag-pay attention po kayo for maybe less than an hour ay makikinig lamang po kayo. This is for everybody. No, kailangan po ito. Of all age, ano man ang edad mo, kailangan niyo po ng salita ng Diyos. Kailangan natin lahat ng salita ng Diyos. Right? Alright, let's open our Bible in Colossians chapter 3. A familiar passage or passages in the book of Colossians. Colossians chapter 3. Let's read it responsibly from 16 hanggang 21. No? From 16 to 21. Sabay-sabay po tayo sa 21. Maiksi lamang po ito. The Bible says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. And whatsoever you do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father by Him. Wives, submit yourself unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husband, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged." Tayo po'y sundaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa umagang ito na muli po, Panginoon Diyos, sa malaya pong naming pagtitipon at pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Salamat po, Diyos, sa inyong pangunguna po sa amin, sa inyong presensya. Salamat din po sa mga anak yung narito at ganoon din sa mga first time visitor po namin na inalaw niyo po, Panginoon Diyos, na makarating po sa bahay, sambahang ito, nandito man sila sa actual o sa virtual. I pray, Panginoon Diyos, na patuloy po bigyan ng bukas na puso at isipan ng bawat isa. At patuloy po kaming lumago sa inyong mga salita, lumago sa aming pananampalataya. O God, muna mo kaming patuloy at pagpalain mo po yung mga salitang mahayag sa oras na ito. At kayo po, Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin at abutin mo po ang pangailangan po ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, at ang mga pastors na galing po sa aming mother churches na ito na nangangaral lang yung mga salita sa oras nito at abutin mo po ang pangangailangan ng mga taong nakapaligid po sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. O God, salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright. Huwag kayong mag-alala. Sandali lang po ito. This is familiar passage or passages from the book of Colossians. Ito'y letter or epistles ni Paul, Apostle Paul, sa church at Colossae. No? At ang pinaka-purpose ng sulat na ito ni Paul sa church at Colossae is to combat errors in the church and to show that believers have everything they need in Christ. No? Para i-combat, ibig sabihin labanan, no? Yung maling katuruan sa church at Colossae, no? Sa Colossian church. Kasi napasok na sila ng heresy, no? Ng maling doktrina ng pananampalataya. Kaya nga si Paul ay nag-i-encourage sa mga Kristiyano sa Colossae or sa
sa Colossian Church na ang pagiging Kristiyano ay sapat. Pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay sapat na yon. That's all they need. And that's all we need too. Amen? So, sinasabi niya na si Kristo ay sufficient sa bawat mananampalataya. You have nothing to worry because Christ is enough for you. No? Kasi kahit na ang tao, kahit makamtan niya man ang yaman ng sanglibutan, kahit nasa kanya na lahat, pero wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya, mayroon pa ring emptiness. May kulang. Na ang magkakapag-suffice lang na makakapagpuno, makakapag-fill up nung emptiness na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At sinasabi ito ni Paul sa mga taga-Kolose na sapat ang Panginoon. Manampalataya ka lang, tuloy-tuloy lang. At i-proklama natin yung pagiging absolute, pagiging supreme ng ating Panginoon at tagapagligtas, and that is the Lord Jesus Christ. Are you listening? Kaya ang pag-uusapan natin sa umagang ito, ang tema natin ay my family, my disciple. So, gusto ko kayong bigyan ng mensahe the important things on discipleship. From this context or from these passages na binasa natin, ay pag-aaralan natin yung kahalagahan ng discipleship. O kahalagahan, mga bagay na mahalaga sa discipleship. Sa maliwanag ng mga salitang binasa po natin. So itong pinaka-blueprint ng Book of Colossians is from chapter 1 and chapter 2, makikita natin dyan yung what Christ has done. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? No? Bakit may naging Kristiyano? Bakit may naging Kristiyano na galing sa mga disciples? Bakit may church? Ano ba si Kristo sa church? No? And then the second part is what Christians should do. No, ano ang ginawa ni Kristo at ano naman ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Amen? So, what are the important things on discipleship from this context, from these passages? No, ano ang mahalagang bagay sa discipleship? Sabi ko nga, ang ating theme is my family, my disciple. Dapat unawain natin yung mahalagang bagay sa discipleship. No? Unawain natin itong exhortation ni Paul sa Colossian Church. And the first thing na gusto kong makita natin, no, 4 lang ito. No, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo aabutin ng humigit kumulang. Tama naman yung oras natin dyan. Tama, no? So 15 pa lang. The first thing is, the Word of God must increase in you first. Yan yung una. The Word of God must increase in us. The first thing. The first in foremost. No? Sabi niya sa verse 16, sa binasa natin, let the Word of Christ, let the Word of God, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Are you listening? Ang sabi ko kanina, the Word of God must increase in us first. Dapat lumago muna yung salita ng Diyos sa puso natin, sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasi mahalaga ito sa pagdi-disciple, lalo na tayong mga magulang. Mahirap na tayo yung nagdi-disciple sa ating mga anak, tapos i-rebuke tayo ng ating mga anak. Hindi naman ganyan yan tayo eh. Hindi naman ganyan yan nay eh. No? So dapat tayo ang maunang lumago sa ating mga anak. Nakakahiya pag tayo ang tuturuan ng ating mga anak. Amen? Amen.
Kaya nga, kapatid, kung ikaw ay spiritual na teacher, no? Yung pupil mo, o yung students mo, o yung disciple mo, ay magiging spiritual din. Amen? Yan yung ina-emphasize ni Paul eh. No, kaya kinakailangan nating lumago muna sa salita ng Diyos. Amen? Kasi if not, sabi ni Paul, mag-ingat pa baka maging para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Na parang nagsasound ka lang pero walang mensahe. Kaya mahalaga, na yung sinasabi ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God. No, tayong mga magulang, ang mahalagang maunang matuto mula sa salita ng Diyos. We need to grow in the Word of God. Amen. Of course, kayo mga walang magulang dito, young people, matagal-tagal ka na dito pero wala kang magulang. Just increase in the Word of God. Sige lang. Kahit hindi mo man makasama yung magulang mo, ayaw nila ng pananampalataya mo, sige lang. Ha? Kasi balang araw magpapamilya ka rin. Magiging magulang ka rin. Ang mahalaga, ikaw ngayon. Na pag dumating ka sa pagpapamilya mo, ikaw na ngayon yung magdi-disciple ng magiging anak mo, magiging pamilya mo. Huwag mong sabihin, wala naman kasi tatay, wala naman kasi sa nanay. So pakaangka-angka na rin lang. Punta ka sa church kung gusto mo, pag ayaw mo, okay lang. Walang commitment. No? Nakakalungkot yun, kapatid. Lalo na ikaw, nanggaling ka na dito, mula pagkabata mo, nakita mo na yung kahalagahan ng church sa buhay mo. Pero iniwan mo pa sa yung church at namuhay ka na parang walang church before. Namuhay ka na parang hindi nakabasa ng Biblia. Kapatid, take heed. Be aware, beware. Mag-ingat. Kasi sabi ng Biblia, mabuti pa yung mga taong hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Less ang kanilang condemnation kaysa dun sa nakapakinig pero binaliwala yung napakinggan. Opo. Meron pong mas mabigat na consequences yun. Opo. Hindi po naglibibiro ang Diyos. Hindi po sasala ang salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Wala ni isang kudlit, walang mawawala dito. Yung Biblia na to ay masusunog. Pero yung salita ng Diyos na naririto, hindi lilipas kailan paman. Pero ano mang meron tayong pinagmamalaki sa ibabaw ng ito, minsan isang araw mawawala, kapatid. Ha? Mawawala yung pinagmamalaki natin, yung kagandahan mo. Mawawala yan balang araw. Pagka nakalatag ka, nakahiga ka na dyan sa isang matigas na higaan. Ang magpapaganda na lang sa iyo yung make-up. Sasabihin ng magulang mo, yung parang natutulog lang po. Depende na yun sa nagme-make-up. Kaya yung sinabi niya, pwede ba yung parang natutulog lang? Kaya yung ginawa ng imbalsamador, pinatagilid, nilagyan ng unan. Pinadjamahan. Gusto mo yung parang natutulog lang? Kapatid, huwag natin baliwalain ang salita ng Diyos. We need to increase. We need to grow. Kaya kailangan nating lumago sa pananampalataya ito. Kung alam mong tama yung pananampalataya mo, kailangan mong lumago. Hindi mo pwedeng hindi mo kayang i-deny ang truth. Pwede mo siguro i-ignore for a while, pero yung truth, you cannot deny it anymore. Hindi na. Aalingaw-ngaw sa'yo yan, kahit natutulog ka, kahit pagkagising mo, maaalala mo na meron ka minsan isang araw nakapakinig ka ng salita ng Diyos na nagpalago sa pananampalataya, and all of a sudden, nasa sanglibutan ka na naman. Naniniwala ka na sa pananiniwala ng sanglibutan na okay lang mag-boyfriend kahit hindi pa mag-aasawa, okay lang mag-girlfriend kahit hindi pa mag-aasawa. Go ahead, make your day. Sige lang, patunayan mo na tama yung decision mo, pero ang salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo sa kapatid, hindi ito sasala. Hindi ito sasablay. Kung ikaw man ay hari ng sablay, paulit-ulit ka kakasablay. Pero ang salita ng Diyos, ni minsan hindi sasablay sa buhay ng tao.
Thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon. At pag sinabi ng Panginoon, hindi sasablay, kapatid. Kahit ikaw man ay hari ng sablay. Amen. Kung tayo ay spiritual, yung magiging disciple natin ay magiging spiritual. Kaya nga we need to increase. We need to grow first. If not, ano mangyayari sa disciple natin? Tignan mo yung disciple mo. Pag nakita mo, ganito kasi ang konsepto ng discipleship eh. Gusto mo, kaya ka nag-aakay ng kaluluwa, mag-win ka ng kaluluwa. Sinera mo ng gospel, naligtas, niyaya mo sa church, nagpirmi sa church. Ang gusto mo mangyari dyan sa disciple mo na yan, ay makamukha mo. Of course, hindi physically, hindi naman na pwedeng baguhin yan eh. Gusto mong makamukha mo siya in character. Gusto mong ma-enjoy niya, na-i-enjoy mong salita ng Diyos. Pero ang tanong ko, pag naging kamukha mo kaya yung disciple mo, maayos kayang Kristiyano yan? Spiritual kayang Kristiyano yan? O mas malamang yung carnality? Ha? Kung ikaw yung Kristiyano na hindi mo pa maisuko-suko yung TikTok na yan, good night! Anong nakukuha mo sa TikTok na yan? Ibibilad mo yung katawan mo sa multimedia at ipapublish mo sa buong mundo. Ano ang nadulot sa'yo niyan? Lumago ka ba sa salita ng Diyos? Lumago ka ba bilang isang Kristiyano? Ha? Of course, hindi ka naman magti-TikTok na nakapalda kang mahaba at saka naka-long sleeve ka. Kasi hindi bagay. Oh. Hindi bagay. Hindi bagay sa akin. Kaya gusto mo maging bagay, yung fit sa sanglibutan, mag-uubad ka ng konti. Fall short of the glory of God. Spaghetting pababa at pataas. Ilalabas ng konti yung puwet. May nakadungo na ulo ng ahas. Ano ang pangkamon mo pag nakita yung ulo ng ahas? Asan kayong buntot nun? Ha? Yan yung trending sa sanglibutan. Kapatid, hindi ka naman taga-sanglibutan eh. Ewan ko lang kung taga-sanglibutan ka pa. Kung ligtas ka na, kung tinanggap mo na si Kristo sa puso mo, ikaw ay Kristiyano na, taga-langit ka na. Pero ang tanong ko lang, ba't namumuhay ka na parang taga-impyerno, kapatid? Amen. Let the Word of God must increase in us first. Ha? Yung nag-i-increase sa salita ng Diyos, yun yung mga spiritual. At pag spiritual yan, masayang nakikinig yan ng salita ng Diyos. Hindi yan pailag-ilag pag nasalita ng Diyos. Ako na naman sinitiran ni Pastor. Hindi na talaga ako babalik dito. Pero bumabalik ka na pa rin naman. Alam mo kasi yung tamang babalikan mo. Because you cannot deny the truth anymore. Bakit hindi ka na lang mag-submit sa truth? Alam mo na yung katotohanan, you shall know the truth and the truth shall set you free, shall make you free. Ang tanong ko kapatid, malaya ka na nga ba? O alipin ka pa rin ng kinagigiliwan mo sa sanglibutan? Alipin ka pa rin ng ML? Alipin ka pa rin ng alak, alipin ka pa rin ng sugal, alipin ka pa rin ng sigarilyo, alipin ka rin ng drugs. Kapatid, kala ko ba Kristiyano ka na? Ba't ang kasama mo, alipin pa rin ang kasalanan? Ha? Nag-i-enjoy ka ba na kasama mo kung sino man yung kasama mong kaibigan na yan na habang nandyan sa bahay mo, nag-iinom-inom kayo ng alak? Para saan yan, kapatid? Nakakatuwa kaya yan sa harapan ng Diyos? Samantalang ikaw ay Kristiyano na, alam mo, pupunta ka sa langit pag ikaw namatay, pero yung trabaho mo, pang trabahong taga-impyerno. Ha? Somehow, naniniwala ka rin naman sa Biblia. Pero, tila baga, ayaw mong paniwalaan lahat. Selective ang iyong paniniwala. Kapatid,
Tignan niyo mabuti. Anong pipiliin mong klase ng simbahan na kinabibilangan mo? Yung hindi ka sasawayin sa kasalanan? Hindi ka i-rebuke, walang reproof, walang rebuke, walang instruction in righteousness? Ha? Para kampante kang mauupo at makikinig? Ha? Habang tinatapik-tapik ka sa balikat ng pastor? Hindi makapag-preach ng hard kasi baka umalis ka sa church at baka wala nang magbigay ng offering? Sa church po ito, it doesn't matter. Ha? Magbigay ka o hindi. Sasabihin pa rin yung katotohanan ng Biblia. Masaktan ka man o hindi. Sasabihin pa rin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. That's why we need to grow. Church is very important. Walang nag-iisang Kristiyano na lumago. Wala po. Kailangan natin ng church. Kailangan natin ng salita ng Diyos. You cannot deny it. You cannot deny this anymore. Nakatanim na yan sa puso mo eh. Babagabagin ka yan habang nabubuhay ka. Kahit tumanda ka, i-deny mo man ang i-deny ito. But before you know it, kapatid, subukan mo ang i-deny ng i-deny ito. Pagtanda mo, sisingilin ka rin yan barang araw. Ha? Anong gusto mong mag-multiply? Katulad mo na walang standard sa kanyang kaisipan? Na parang lahat ng kalsada sa buong mundo ay bahay niya? Dahil nakapambahay kahit saan pumunta? Naka-short? Naka-fall short of the glory of God? Kapatid, alam mo na yan dati eh. Amen? Pero bakit ganun? O bakit tila baga walang lumago sa iyong pananampalataya? Amen. Tahimik kayo. That's why we need to grow. The Word of God must increase in you first. Ito yung mahalagang bagay sa discipleship. Hindi natin pwedeng sabihin, anak, magbasa ka ng Bible. Anak, manalangin ka. Anak, pumunta ka sa church. Anak, pakipag-fellowship ka dun sa mga anak ng Diyos. Pero ikaw, ayaw mo naman. Kala mo, anak mo lang nangangailangan ng salita ng Diyos. Kapatid, higit kang nangangailangan ng salita ng Diyos, magulang. Kasi ikaw ang dapat maunang lumago dahil tayong mga magulang ay responsableng magturo sa ating mga anak ng mga spiritual na bagay. Kasi pag hindi tayo nagturo sa kanila ng mga spiritual na bagay, ay may magtuturo sa kanila ng patungkol sa sanglibutan. At yan ang matibay nating taga-agaw sa kanila. Yan yung maagaw sa attention nila. Maraming pangkamon ng diablo sa sanglibutan. Nandyan yung mga manliligaw, nandyan yung mga nagpapaligaw, nandyan yung alak, nandyan yung sugal, nandyan yung sigarilyo, nandyan lahat ng bisyo na kinagigiliwan ng mga anak natin. Come on! Pabayaan mo yung anak mo, kalipunan ng mga lalaki sa bahay. Tignan natin kung saan ka pupunta. Tignan natin kung saan dadalhin yan. Ayaw mong maniwala sa standard ng church, ayaw mong maniwala sa Biblia. Sabi mo, ang higpit naman dyan sa Baptist na yan, ayaw ko magsimba dyan. Pati pangliligaw, pinapakailaman. Wala tayong magagawa, biblically. Kasi ang church na ito naniniwala sa biblical principles. At ang church na ito naniniwala sa standard ng Diyos. Kung paano ang Pilipinas ay may banner, may standard. Meron din pong standard yung Baptist. Ito yung banner ng Baptist. The book, which is the King James Bible, the blood, which is the blood of the Lord Jesus Christ, and the blessed hope, ang pag-asa natin minsan isang araw, paparito ang Panginoon para sa mga anak niya. Ang tanong ko lang, nakahanda ka kaya sa muling pagbabalik ng Panginoon? Nananalangin ka sana, hindi muna dumating ang Panginoon, na nandito pa ako sa pagbabackslide. Kailan ba ako makakatakas dito sa pagbabackslide na to? Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko na kayang i-break tong boyfriend ko kasi na-inlove na ako. Paano nangyari yun? Mas mahal mo ba yan sa magulang mo na nag-alaga sa'yo mula pagkabata? Ha? Ang tanong ko lang, mag-aasawa ka na ba? Hindi mag-asawa ka na. Wala namang pumipigil sa'yo eh.
Paano mo aayusin? Kung isang part naniniwala ka sa Biblia, on other part ayaw mo maniwala. Anong gusto mong standard? Di bumalik ka na lang doon sa Katoliko. Yun naman palang gusto mong pananampalataya, bumalik ka na lang doon. Magkikinukrus ka na lang doon. Isipin kung anong papasok dito at kumilos para makakain. Hindi mo nga naintindihan kung anong ibig sabihin nun. Basta ganun ka lang ng ganun eh. Di bumalik ka doon sa hindi mo naintindihan. Amen. Huwag niyo akong i-accuse. Huwag niyo akong sabihin na atake ng reliyon. Hindi po. Ako po'y sagradong Katoliko. Before. Ako'y sa Krista nung araw. Pero kung bakit ako naging Baptist, nung nagbasa ako ng Bible. At yan yung wala sa relihiyon natin noon. Amen. I hope naunawaan po natin ang pag-uusapan po natin. The Word of God must increase in us first. Never love the world. Huwag mong mamahalin yung sanglibutan. Tingnan mo. Hindi ko na sana babasahin pero mahalaga ito eh. 1 John chapter 2. Kayong hindi makatakas sa sistema ng sanglibutan, let me read this to you. 1 John chapter 2. In verse 15. Are you there? 1 John 2:15. The Bible says, love not the world. All right? Neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sa palagay mo, saan ka dito? Ha? Maliwanag naman, di ba? Kahit bata bumasa nito, huwag mong mahalin yung sanglibutan. Maging yung mga bagay sa sanglibutan. Kasi yung magmamahal ng sanglibutan, higit sa Diyos ang ibig sabihin, ay wala yung pagmamahal sa Kanya ng Ama. Tanong ko, nasa iyo kaya yung pagmamahal ng Ama? Nasa iyo kaya yung pagmamahal ng Diyos? O hindi mo na masagot ngayon? Confused ka na? Ha? O gusto mong paniwalaan yung sarili mo? Okay lang naman yun, di ba? Panginoon, okay lang naman yun, di ba? But it's not biblical. That is unbiblical belief. At pagka pinaniwala mo yung sarili mo sa kasinungalingan, masakit ang consequences niyan on the latter part of your life. Amen. Kapatid, may standard ang Diyos. Huwag natin paniwalain yung sarili natin na walang standard ang Diyos tulad ng isa kong pinsan, wala namang standard yung Diyos. Ano, ibig mo sabihin yung Diyos ay lousy? Ikaw lousy kung wala kang standard. Pero yung Diyos, hindi siya pwedeng maging lousy. He is an excellent God. Because He is a sovereign God. He is an omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, an immutable God. Hindi siya pwedeng maging walang standard. Yung tao lang ang nawawalan ng standard at pinipilit pababain yung standard ng Christianity. Sinasabi niya, maunawaan naman ako ni Lord. Di ba? Maunawaan naman ako ni Lord, di ba? Pag hindi ako nagbigay ng tithes na offering ko ngayon, maunawaan naman ako ni Lord, di ba? Pinapaniwala natin yung ating sarili, hiwalay sa pinananampalatayanan mo. Amen. Kaya nga mahalagang lumago tayo sa salita ng Diyos. Amen. Para hindi tayo maatak ng sanglibutan. Kasi maraming panghahatak yung sanglibutan. Nakita mo? Pupunta ka na sana sa church, pero dahil nayaya ka na, gala tayo. Pupunta ka na sana sa church, napunta ka pa sa gala eh. Di ba no? Papunta ka na sana sa church, pero nayaya ka pa sa sugalan eh.
Punta ka na sana sa church, pupunta ka pa sa kung saan-saan ka na napunta. Bakit? Dahil sa kawalan ng standard. Dahil sa kawalan ng salita ng Diyos. Dahil sa kakulangan ng salita ng Diyos. Kapatid, sabi ni John, love not the world, neither the things that are in the world. Wag. Yung mga pinagmamalaki mo sa sanlibutan, mawawala yan. Mawawala yan. Ha? Mawawala yan. Kagwapuhan, mawawala yan. Kamadyohan, mawawala yan. Ha? Yung kayamanan, bahay mo, pwedeng masunog yan. Sasakyan, madali lang mawala yan. Ha? Pera mo sa bangko, madaling maubos yan. Ha? Only the Word of God will remain. Kaya napakahalaga nito sa discipleship. Yung tayo muna, lalo na tayo mga magulang, ang lumago sa salita ng Diyos. Amen. Amen. The second thing, everything you do must be for God. Sabi niya sa verse 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sabi niya sa verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kapatid, naniniwala tayo na anumang ginagawa natin ay ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng mabuting bagay para magpakitang tao. Gumagawa tayo dahil gusto nating i-please ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya tayo nagbibigay para yun sa Panginoon, hindi para kanino. Hindi mo sasabihin, nagbigay ako Hindi ka naman ang hihingi ng attendance sa akin. Hindi ka naman nagpapa-check ng malaking offering sa akin. Diyos ang nakakaalam ng puso natin kung paano tayo nagbibigay. Kung paano tayong gumagawa para sa Panginoon. It must be for God. Everything we do must be for God and God alone. And this is the proper mind setting on discipleship. No, ito dapat ang mai-mindset din natin sa ating mga disciples. That anything or everything in the ministry is essential. Ang lahat ng ginagawa natin para sa ministry ay mahalaga at ginagawa natin yan para sa Panginoon. It doesn't matter kung yan ay paghuhugas man ng plato. It doesn't matter kung paglilinis man yan ng CR, o pagwawalis man dyan, paglilinis man ng sasakyan, pagtutugtog man ng piano, o pag-audio man, o pagtuturo sa Sunday school. It doesn't matter kung gaano kaliit ang ginagawa natin sa Panginoon. Ang mahalaga, lahat ng bagay na yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. Everything you do must be for God. We must do it heartily. Do it heartily. Kaya nga sabi ko, lagi kong reminder sa mga full-time. Magtatrabaho ka na rin lang, ilagay mo na yung puso mo dyan sa trabaho mo. Kung maglilinis ka na rin lang, ilagay mo na yung puso mo dyan. Minsan nagwawalis lang pero hindi naglilinis. Minsan naghuhugas lang ng plato pero hindi malinis. Minsan nananalangin tayo pero wala sa puso. Bakit? Tulog nananalangin Minsan nakikinig ng salita ng Diyos, baliwala rin. Bakit? Natutulog din Kapatid, nabat lahat ng ating ginagawa ay para sa kapurihan. And besides, nilikha tayo ng Diyos for His own glory and purpose.
Para sa kapurihan ng Diyos, kaya tayo naririto. Magandang bagay nga, ang advantage nga sa atin ay nakarating tayo sa church na ito kung saan nagtuturo ng patungkol sa standard ng Diyos. Marami kang makikita ang churches, very open sila, very liberal. Hindi naniniwala sa standard. Kaya nga pagpapasok sa church, walang pakialam kung anong suot niya. Bali wala kung nakapambahay man siya, naka-short man siya, naka-chinelas man siya, o ano man ang suot niya. Bakit? Maliit ang pag-iistima nila sa church? Maliit ang pag-iistima nila sa church? Sa Diyos? But not in this church. This church has an standard. Has a standard. We have an excellent God. An excellent God deserves an excellent Christians. Amen. The best deserve the best. Amen. I hope naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Amen. Everything you do must be for God. For God and God alone. Huwag mong hatiin. Kaya maraming Kristiyano, Sunday morning Christian, sisimba sa umaga, nauupo, nakikinig, amen. Amen! Amen! Tumatango. Mami, ako mo kontra na. Ha? Think about it. Isipin natin mabuti. Nasaan na tayo? Ano na ang ginagawa natin para sa Panginoon? Meron na ba tayong na-build na strong na relasyon sa Panginoon? So that habang nagdi-disciple tayo, may nadi-develop na rin sa dinidisciple natin. Ha? Tayo ba ay full-grown, fully develop yung ating pagmamahal sa Diyos so that yung ating kinakausap ay nadi-develop din yung pagmamahal niya sa Diyos? O yung nakakausap natin, napapalayo natin sa Diyos? Sasabi niya, pare-parehas lang naman pala tayo eh. Ba't pa ako magpapalit ng relihiyon? Wala naman siyang ibang nakitang pagkakaiba eh. O nga naman, wala naman siyang nakitang pagkakaiba. Ba't pa siya magpapalit ng relihiyon? Ha? Kasi ikaw yung nagdi-disciple. Ano ka? Karnal na discipler. Amen. Pero kung ikaw yung may standard na Kristiyano, ikaw yung nagpapahalaga sa iyong banner, this book right here, the King James Bible 1611, ganyan mo pinahahalagahan yung precious blood of the Lord Jesus Christ na siyang nanghugas ng ating kasalanan. Na umaasa ka minsan isang araw, paparito ang Panginoon. That is our blessed hope. Anong paniniwala mo? At ano nang ginagawa mo ngayon para sa Panginoon? Amen. The third, tapusin na natin to. Mamayang hapon wala na tayong service. Number 3. Bibigay ko lang sa inyo yung points pero mamayang hapon na natin pag-uusapan. Individual members of the family must be fully understood their respective responsibility. Ulitin ko. Individual members of the family must be fully understood their respective responsibilities. No? Tatagalogin ko pa. Yung bawat miyembro ng pamilya ay kinakailangan maunawaan niyang mabuti na yung kanilang responsibilidad sa loob ng tahanan. Kaya nga inisa-isa ni Paul dyan. Sa verse 18 yung wife, sa verse 19 yung husband, sa verse 20 yung children, sa verse 21 yung fathers. Mamayang hapon, pag-uusapan natin yan. Balik po kayo sa continuation ng ating pinag-uusapan. Are you listening?
the important things on discipleship. The important things on discipleship. The Word of God must increase in you first. The second thing, ano nga yun? Everything you do must be for God. Must be for God. Number 3, individual members of the family must be fully understood their respective responsibility. Amen? Sabi diyan sa verse 18, wives, submit yourself unto your own husbands. Maganda sana ito eh. Baka hindi na bumalik yung ibang mga nanay mamaya eh. Yung mga ibang wife. Hindi nyo maunawaan kung yan ang ibig sabihin ng submission. Sabi diyan, because it is fit. Sabi diyan, wives, submit yourself unto your own husbands as it is fit in the Lord. Alam mo yung ibig sabihin ng fit yan? Proper. Maganda, maayos sa Panginoon. Yung magsasubmit natin sa ating asawang lalaki, yan ay proper sa harapan ng Panginoon. Kaya nga pag binasa mo yan sa Ephesians chapter 5, mamaya babasahin natin. Balik po kayo mamaya. Amen? I hope the message is clear in that 3 points. Na mamaya, dadagdagan pa natin. Sabi ko, the important things on discipleship. Kaya nga, huwag mong i-miss yung service mamayang hapon dahil continuation ito ng maghapon. Continuation ito ng mensahe para sa maghapon. Amen? So, be back at 5 o'clock this afternoon. No? Huwag kang masettle sa pagiging Sunday morning Christian. No? Pag hapon, wala na. Pag midweek, wala na. No? Mahalaga ang church. Mahalaga ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo pong lahat ay manalangin. Pero parang maaga pa, no? Mali yata ako ng oras, ha? Ha? Tama lang? Kala ko pwede pang dagdagan eh. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po yung nagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po pagpalain ito sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. God, salamat. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensahe,